Ngayon lang tayo nagkatagpo. Halika't magbalik tanaw tayo at magbigay pugay sa singer, doktor, businesswoman, at tinaguriang jukebox queen dito sa Pilipinas na si Claire de la Fuente. Siya ay nakilala sa kanyang makabagbag damdaming awitin tulad ng Minsan-Minsan, Nakaw na Pag-ibig, Something in Your Eyes, at marami pang iba. Pero ang hindi makakalimutan na kanyang inawit ay ang Sayang. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Katulad ng nilalaman ng kantang Sayang ay ganyan din ang pangungulila ng dalawang anak ni Claire dahil sa pagpanaw nito na sana ay muling maibalik ang kahapon upang makapiling ang kanilang pinakamamahal na ina. Sino nga ba ang isang Claire de la Fuente sa tunay na buhay? Paano siya nakapasok sa music industry? Sa paanong paraan siya nagsikap upang makamit ang tagumpay sa kanyang mga negosyo? At alamin din natin ang tunay na dahilan ng kanyang pagpatay. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga videos na gaya nito. Si Clarita Claire Crisostomo de la Fuente de Guzman o kilala natin bilang si Claire de la Fuente ay isinilang noong December 28, 1958 sa lungsod ng Maynila. At noong siya ay nasa elementarya pa lamang, ay madalas na siyang pinakakanta sa tuwing may event sa kanilang paaralan. Kaya lalo pang nahasa ang kanyang talento sa pag-awit at nag-aral siya sa University of the East kung saan siya ay sumali sa isang singing kompetisyon at nasungkit niya ang grand prize winner. At humanga ang manonood nang awitin niya ang sikat na kanta ni Karen Carpenter na Love for What I Am. You've got to love me for what I am, for simply being me. Kaya dito na siya nadiskubre ni George Canseco na isang hurado sa nasabing patimpalak at inalok siya nito para kumanta sa isang commercial cigarette company. Dahil ayon sa kanila ay bagay na bagay ang boses ni Claire sa nasabing commercial jingle. Dahil tunog imported ang boses nito at ito na nga ang naging daan sa pagsisimula ng kanyang magandang karera. At noong 1977 ay agad naman itong nabigyan ng kontrata para sa isang record label at nailabas ang kanyang unang album na Sayang noong 1978 na bumenta ng maraming kopya dahil agad itong pumatok sa maraming Pilipino kasama ang ibang hits na kanta na kagaya ng Nakaw na Pag-ibig, Kailangan Ko'y Ikaw, Kasal at Minsan-Minsan. Kaya dito na siya nabansagan na Karen Carpenter ng Pilipinas at Asia's Sweetest Voice dahil talaga namang napakalamig sa tenga ng kanyang boses na hinangaan ng maraming Pilipino maging sa ibang bansa. At hindi naglaon ay pinasok naman ni Claire ang pag-aasawa. Nagpakasal ito kay Moises Lapus de Guzman at nagkaroon sila ng dalawang anak na sila Gregorio at Garcielo de Guzman. Nasundan pa ang kanyang mga album gaya ng Claire noong 1980, Ikaw ang Simula noong 1981 na humakot ng maraming papuri at parangal. Dito na rin niya nakuha ang Queen of Tagalog Song noong 1983. Kasama niya rito si Rico J. Puno bilang counterpart ng King of Tagalog Song. Binansagan din siya bilang Jukebox Queen noong 1984. At nakipagsabayan si Claire sa kanyang mga karibal sa musika gaya ni Imelda Papin, Didit Reyes at Eva Eugenio na noong mga panahon na iyon ay sila ang magkakatunggali sa larangan ng musika at lagi ang mga awitin nila ang maririnig mo sa mga estasyon ng radyo. Nagtuloy-tuloy ang magandang karera ni Miss Claire de la Fuente sa singing at pag-aartista. Kabi-kabila na din ang kanyang mga local at international concert. Madalas din siyang nag-guest sa mga TV show at radio tour.
At pagkatapos makamit ni Miss Claire ang tagumpay sa karera ay iniwan nito ang buhay showbiz at nagtayo ito ng mga sariling negosyo noong 1993. Gaya ng King of Kings Transport, naging presidente din siya ng Integrated Metrobus Association. At taong 2003 ay nag-aral siya ng Transportation Management sa PUP at 2005 naman ay natapos niya ang master's degree ng kursong Business Administration sa University of Western Australia. Pinasok niya din ang cosmetic industry gaya ng The Skin Shop. Pinamalas niya din ang kanyang talento sa culinary arts at binuksan ang Graciela Claire de la Fuente Seafoods and Grills. Masasabing si Claire ay naging matagumpay sa kanyang pinasok sa larangan ng pagnenegosyo. Pero isang malungkot na pangyayari naman ang dumating sa kanyang buhay. Yan ay nang pumanaw ang kanyang asawa na si Moises de Guzman dahil sa sakit na cancer noong 2006. Lumipas ang panahon na pagpapahinga sa music industry ay nagkaroon si Claire de la Fuente ng international album na Something in Your Eyes noong 2008 kasama ang sikat na artist, singer at founder ng Carpenters na si Richard Carpenter. Nakasama din ni Claire de la Fuente si Michael Bolton na nakapag-record ng mga kanta. Naging talent manager naman si Claire nila Sam Pinto at Bella Padilla. Noong 2006 ay nakuha niya ang doctorate degree for complementary and alternative medicine sa University of Makati. Pinasok ni Claire de la Fuente ang medisina upang makatulong sa mga taong kapuspalad. Sa pamamagitan ng panggagamot, naging halimbawa nga niya ang kanyang mga magulang at asawa na nagdusa sa sakit na cancer. Pero tila yata naging mapagbiro ang tadhana sa kanya. Dahil kung sino pa yung taong handang tumulong sa oras ng pangangailangan, maagang binawi. Dahil noong March 30, 2021, si Claire de la Fuente ay pumanaw dahil sa cardiac arrest sa edad na 62 at kinumpirma nga ito ng kanyang pamilya. Matatandaan nga na nagpositibo ito sa COVID bago ito mawala. Pero nilinaw naman ng kanyang anak na hindi ito pumanaw dahil sa sakit na COVID, kundi inatake ito habang natutulog at hindi na nagising. Ang mas nakakalungkot daw ay hindi nila nakasama ang kanilang pinakamamahal na ina sa kanyang mga huling sandali. Sa pagpanaw ng OPM icon na si Miss Claire de la Fuente ay mananatili sa atin ang kanyang napakagandang himig sa musika. Ang mga awitin na gaya ng naiambag ni Miss Claire de la Fuente ay babalik-balikan at di na mawawala kahit ilang panahon pa ang magdaan.